galing? Kaklase ko lang. Oh, ano? Ano yung rason mo ngayon? Anong oras na, oh? Tingnan mo. Bakit hindi ka man lang magsabi sa akin na anong mangyayari sa'yo kung nandun ka sa labas tapos bigla ka na lang na-rape? Ano mangyayari? Ay, naku, Arlene, tigilan mo ko sa kakalambing mo, ha? Hindi mo ako makukuha sa ganyan. Kasi, bakit hindi ka na lang umuwi ng maaga? Kung sakali man na hindi, bakit hindi mo ako i-text kung asan ka? Hindi yung pinapabayaan mo lang ako dito, naghihintay sa'yo. Tapos eto, hindi na ako makatulog. Kasi pinili ka sa akin ni tate na nagpapakahirap sa Saudi. Kabisado ko na yung mga litanya mo, ate. Ay, kabisado mo na naman pala eh. Bakit hindi ka kaya mag-practice na maging maayos lang sa ate mo? Wala na tayong nanay. Si tatay nasa Saudi, tas ikaw ganyan ka pa rin. Pasaway ka talaga! Opo. Baho! Umutot ka ba? Hindi ka nagalit sa akin. Ikaw, ang baho! Maligo ka. Maligo ka. Ang baho. Tatay. Ha? Hello? Bakit iba boses? Hello? What's this? Maagang naulila sa ina ang magkapatid na Alma at Arlene. Ang kanilang ama naman, nakipagsapalaran sa Saudi para maitaguyod sila. Pero sa balitang natanggap tungkol sa kanilang ama, lalong masusubok ang bigkis ng nagbubuklod sa magkapatid. Na lumaking laging magkasama, magkakampi, at magkatuwang sa bawat dagok at hirap. At maging sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Kawawa naman itong magkapatid na ito. Naulila na ng lubos. Naalala ko ngayon nanay nila. Namatay na ipanganak niya si Arlene. Tapos ngayon, na-aksidente sa Saudi yung tatay nila. Ay, sa construction site na aksidente tatay nila, di ba? Oo, mabuti na lang. May trabaho tong si Teacher Alma. Paano ngayon itong bunso? Nag-aaral pa? Yan? Excited pa naman ako ibalita sa kanya na nakapasa na ako ng nursing. Ngayon, hindi ko na masasabi sa kanya. Si ate ang bahala sa'yo. Ako natatayo na nanay at tatay. Hindi mo kailangan tumigil sa pag-aaral. Kung gusto mo maging nurse ka. Magiging doktor ka kasi yun ang pangarap ni tatay para sa'yo. Gagawin ko lahat para sa'yo. Teka lang. Bigay ito sa akin ni nanay. Binigay na sa akin yun nung bata ako. Iyakin kasi ako eh. Baka daw sakaling lumakas yung loob ko. Kailangan mo yan ngayon. Para lagi mong mararamdaman na kasama mo si nanay at si tatay. Ako, hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Nandito lang ako para sa'yo. Nagawa mo ba mga assignment mo? Siyempre, dapat taas grades lang mo na. Sige. Bye-bye na. Bye-bye. Patutupad lang po kayo dyan. Sige. Ay, ano, kuya? Hindi ka talaga uusog? Paupuin mo yung kapatid ko eh. Parang hindi ka naman tinuruan ng maayos ng nanay mo. Bye, at Bye-bye!
kunin mo yung ano mo. Yung, yan. Mag-summarize ka ng sino ba yung characters, Uy, magsulat ka! Hindi ko mo... Summary lang eh, Bard. Si Bard at saka si Anders, yun yung magkapatid. Bayaran na naman. Oh, ito, 5,000 sa tuition mo. Ito, kuryente. Ang laki naman! Ayan kasi. Ito, telepono. Tubig. Alam na. Hi, miss. Doon ka, dumiretso ka. Hoy, mga bastos! Hindi ikaw ang gusto namin. Yung mas bata. Bastos talaga kayo, no? Kayo, wala ko. Uy, iba na to! Ate, tama na! Ate, tama na! Itong mga bastos na to? Ano ba yan? Mag-abroad ka? Ate. Ate. Kunin mo yung mga labada mo, ilagay mo dun sa mga ibababad. Ate, kausapin mo naman ako. Ate. Aalis ka. Hindi naman sa ganun. Hindi sa ganon? Hindi mo nga sasabihin sa akin? Ate, sasabihin ko naman sa'yo eh. Naghahanap lang talaga ako ng tiyempo. Kaya ka nagno-nursing. Kasi ang plano natin magdo-doktor ka. Tapos biglang ngayon mag-a-abroad ka. Ano to, hindi mo na lang naisip? Yung pangarap ni tatay, paano natin tutuparin yan ngayon? Tapos ngayon, wala lang. Iwan mo na lang ako bigla. Ate, naiintindihan kita. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga ginawa mo para sa akin. Ate, kaya ako ginagawa to para sa sarili ko. Dahil gusto ko namang tumayo sa sarili kong mga paa. Gusto ko makaganti ako sa'yo. Ate, gusto ko ako naman yung magtatrabaho para sa ating dalawa. Tayong dalawang magkapatid, tayong dalawang magtutulungan. Sino mag-aalaga sa'yo doon? Paano kung may mga api sa'yo? May gumawa ng masama sa'yo? Ate, huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin. Kaya ko yung sarili ko. Huwag ka na magalit sa akin. Di ba talaga magpapasaya sa'yo? Sige, kakayanin ko. Alam mo naman kung gaano ako ka-proud sa'yo eh.
Gusto mo, lumabas ako dyan ngayon. Tapos sabihin ko sa lahat ng kapitbahay, proud ako sa kapatid ko! Mag-yoyoka itong batang to, mag-nurse siya doon! Tama ka dyan, Ate London, here I come! Mali! Tinan mo, ngayon palang mali na agad. London, here I come. Walang S. Ate, naiba na nga kasi. Nilagyan ko talaga ng S kasi gusto ko sure na sure na sure. Hmm? Ikaw English teacher ka, hindi ka talaga mabiro. Alam mo, kumain ka na lang. Ang ganda mo, mali grammar eh. Sige na. Kumain ka na lang. Di ako galit na. Di man ako naggalit sa'yo kahit kaya. Oh, wag mong papagutom. Yung mga jacket mo, laging isabit mo sa lagayan. Malamig kasi dyan. Opo, ate. Yung ointment, kapag nahilo ka nasa bulsa ng bag mo, ha? Tsaka lagi kang magbabaon ng tubig. Opo, Uy, Arlene. Yung mga bilin ko sa'yo, huwag mo kakalimutan, ha? Nag-aalala ko. Tsaka sa totoo lang kasi, namimiss na kita. Ate, huwag ka nang mag-alala. Ha? Kaya ko na yung sarili ko. Sige na, ha? Tulog ka na dyan. Hating gabi na dyan. Papasok na ako. Uy, mag-iingat ka, tsaka galingan mo yung pagiging nurse mo, ha? Basta, kung sakali man na merong mambasto sa'yo dyan, sabihin mo sa akin agad, pupuntahan kita dyan. Opo, ate. Alma, ayos ka lang ba? Sakit lang ulo ko. May problema ba? Si Arlene kasi, di ba, umalis papuntang UK. Di ako sanay. Di ko kasi kaya na wala siya. Lungkot lang kasi ako. Pasensya na. Ate? Ate? Pasok ka. Naku, ayan na nga ba sinasabi ko eh. Kailangan mo ako dito. Ang gulo, ah. Hoy, di mo ba ako namimiss? Ate, bakit ka nandito? Kasi hindi ako mapakali sa Pilipinas. Lagi kitang naiisip. Kaya minabuti ko na pumunta na dito. Ano, kumain ka na ba? Hindi pa. Ate, teka lang, paano yung papituro mo sa Pilipinas? Nag-resign ako eh. Ano? Hayaan mo na. Ate, hindi mo naman kailangan gawin yun. Okay ano na. gagawin mo dito sa'yo? Kaya magtuturo ka din dito? Hindi naman pwede yun. Pero may mga nakausap akong mga kaibigan ko. Ang sabi nila sa akin, kaya naman daw nila akong parakitin. Pwede daw ako mag-house cleaner. Teacher ka, ate. Tapos bigla ka magdi-DH dito.
Okay na yun. Basta ang importante magkasama tayong dalawa. Ano oras ka ba papasok ng ospital? Nandito ka pa. Papasok na rin ako. Kumain ka na nga ba? Ba't parang ano lang to? Ano ba itong mga natira dito? Wala pa naman akong nabili kahit ano. Okay na, ate. Sige na, papasok na ako. O sige, sige. Basta pagbalik mo dito, ayos na to. Si ate na bahala. Bakit mo inaapakan yung kama mo? Diyos ko. Ano ba yan? Alis na ako. Kita. Sige na, ako na bahala dito. Wala na akong nagawa. Siguro hindi lang talaga kami mapaghihiwalay ni ate. Kaya naman, sige, total, nandito na siya. At kahit tourist visa lang siya, ay na-extend pa siya. Lagi niyang sasabihin siya na lang ang gagawa ng paraan. Yes, sir. Thank you, sir. Mas kampante ako kapag kasama ko ang kapatid ko. Kaya eto, dating teacher sa Pinas, DH muna ngayon. Ang importante kasama ko kapatid ko. Kasama ko siyang susuportahan ng pangarap niya. Hi, good morning. Yes, my sister works here. She's a nurse. Her name is Arlene Blanquisco. Arlene who? Nurse? Yeah, she's a nurse. I'm gonna surprise her with lunch. Are you sure she's working here as a nurse? Yes, I'm sure. I am sorry, I can't really find a nurse with that name here. Are you sure? This is Wellington Hospital, right? Maybe you can double check. Her name is Arlene Blanquisco, Blanquisco. Just look into your system, please. Do you understand English? Of course, I can perfectly understand English. I'm an English teacher back home. You have no right to throw racist comments to my face. You have no right to discriminate or ridicule me. Parang kalyo ng kamay mo ngayon. Bubuhat ka ba sa trabaho mo? Marami lang kasi talaga kaming ginagawa sa ospital, ate. Pinuntahan kita doon kanina sa ospital. Dinalang kita ng tanghalian eh. Bakit nga pala di ka nila kilala doon? Ano kasi... Lynn kasi yung pangalan na ginagamit ko doon, ate. Kaya siguro hindi nila ako nahanap. Okay lang, hintayin kita bukas. Panggabi ako bukas, ate. Tapusin mo na yung kinakain mo para makapagligpit na tayo. Ate, hindi mo naman ako kailangan ihatid eh. Okay lang yun kasi 'di ba madadaanan naman to dun sa nililinisan ko. Sige na, ate. Magsisimula na yung duty ko. Teka lang, yung buhok mo hindi ayos. Baka magalit sa'yo yung mga... Sige na, ate. Sige na. Okay na ako. Ayusin mo yan, man. Okay na. Ingat ka.
sir. Ate? Ano kumuko, ah? Ate, I'm sorry. Magpapaliwanag ako sa'yo. Gawa mo dyan. Ba't ka naglilinis dyan? Ate, makinig ka sa akin. Umuwi na tayo. Hindi ako pwede umalis, ate. Hindi ka pwede. Ano mga ginagawa mo dito? Arlene? Who is this lady? She is my sister and she's never gonna work for you anymore. Let's go. Sir, I'm sorry. Let's go. Yung simulat ng gamit mo, alis na tayo, babalik tayo ng Pilipinas. Ate, please. Bukas na bukas, babalik tayo ng Maynila. Hindi ako uuwi. Ayusin mo yung gamit mo. Pag sinabi kong uuwi tayo, uuwi tayo! Ate, kung gusto mong umuwi, umuwi ka. Basta ako, hindi ako aalis dito. Kailan ka ba naging sinungaling sa akin, ha? Loko-loko ka eh! Ate, sino ba nagsabi sa'yo sumunod ka dito? Ako nag-aalala lang sa'yo, ah! Nag-aalala? O baka naman, ate, hindi ka lang talaga naniniwala na kaya ko mag-isa dito. Noon pa lang, ate, ikaw na yung magaling. Ako na lang lagi yung walang alam. Ako na lang yung lagi yung tanga. O hindi ba katangahan tong ginawa mo? Ha? Ano bang ikinagaling mo? Pumunta ka dito, tas ano? Ambisyon mo magkuskus ng kubeta ng ibang tao? Yun lang ba? Pagkatapos kita pag-aralin ng nursing, yan ang pangarap mo? Magkuskus ng kubeta? Hindi ako pumasa sa English language test, kaya hindi ako natanggap bilang nurse dito. English test. English test? Kung gumagamit ka ng utak mo, di sana tinawagan mo ko. English teacher ako eh. Ate, yun na nga eh! Ate, yun na nga eh! English teacher ka! Habang yung kapatid mo, hindi man lang pumasa! Sa tingin mo, ano sasabihin sa akin ng ibang tao? Malamang yun din yung sasabihin mo sa akin, di ba? Na nakakahiya ako. Hindi ganon. Pero tumuloy pa rin ako. Ate, tumuloy ako dito kahit hindi ako pumasa. Kasi gusto kong patunayan na kaya ko. Kasi gusto kong patunayan na kahit wala yung ate kong magaling, magagawa ko. Ate, sakal na ako sa'yo. Parang lang akong disusi. Kung ano yung sabihin mo, yun dapat yung masusunod. Kung ano yung gusto mo, yun dapat yung mangyayari. Paano naman yung mga gusto ko, ate? Ha? Pagod na ako maging tao. Pinakain kita. Pinaaral kita. Inalagaan kita. Walang araw sa buhay ko na hindi kita inisip, hindi kita inalala. Tapos yun na isusukli mo sa akin? Lahat ng buhay ko binigay ko sa'yo, ha? Lahat ng pagkatao ko binigay ko sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Wala kang utang na loob. Hindi na kita kailangan, ate. Kaya ko na yung buhay kong mag-isa. Hindi na kita kailangan. Baka mas mabuti maghiwalay na tayo. Ate, umalis ka na dito. Wala akong kwenta.
Masakit man para kay Alma, kailangan niyang tanggapin na dumating na nga ang panahon para lumipad palayo sa pugad. Ang nakakabatang kapatid na si Arlene at aabutin ang sarili nitong pangarap ng mag-isa at hindi siya kasama. Kailangan kong patunayan kay ate na kaya ko. Uulit ako ng exam, mag-aaral ako mag-isa. Kakayanin ko ito nang wala siya. Magiging nurse ako dito, pangako. Good day, ma'am. I'm going to check your blood pressure. How are you feeling today? Do you feel dizzy? Alright. Naging nurse din naman ako matapos ang 1 taon. 1 taon ding walang paramdam sa kapatid ko. Kinalimutan ko ang pamilya ko sa ngayon. Kailangan ko munang patunayan na kaya kong matupad ang pangarap. Alright. Thank you, ma'am. 120/80. Hindi ko na rin alam kung paano kami magkakaayos ni Ate Alma. That looks like a very interesting piece of paper, Mr. Mendoza. Can I have it? Ikaw nagbigay ito sa kapatid mong repeater. Ikaw naman, hindi ka na nahiya. Gusto mo pa ulit atang mag-repeat. Ano to? Anong sorry? Obviously, you're aiding his cheating. Ma'am, ako na lang po yung parusahan niyo. Huwag na po yung kapatid ko. Oh, shut up! Hindi ko makita yung kahit isang remorse dyan sa pagmumukha mo. At hindi mo pwedeng pagtakpan yung kapatid mo dahil ang pagkakamali ng kapatid mo ay pagkakamali niya. Sa totoo lang, kayong dalawa ang may problema dito at kayong dalawa ang magkakaroon ng sanksyon. Akin na yan! Give me your test paper! I will see you in the principal's office. I told you already, there is no cheating in this class. You have no respect. Hello? Hello? Is this Arlene Blanquisco? Yes, this is Arlene. Bakit ho?
Si Ate Alma ho? Bakit ho? Pakibigay naman ho kay ate ho. Sa ngayon, di pa rin nagigising ate mo eh. Mabuti nga, mild stroke lang. Pero sabi ng mga doktor, under observation pa rin. Hindi pa ho kasi ako makakauwi ng Pilipinas ngayon eh. May ilang buwan pa ho bago ako pwedeng umalis dito. Kamusta ho yung pagbabantay kay ate? Ngayon, shifting kami mga co-teachers niya. Kawawa naman kung walang magbabantay sa kanya eh. Pakibigay naman ho kay ate. Ate? Ate, sorry ah. Ate, sorry. Wala ako dyan para bantayan ka. Sorry kasi wala ako sa tabi mo. Ate, habang wala ako dyan, magpagaling ka ha. Kumapit ka lang, lumaban ka, ate. Ate, huwag mo akong iiwan. Alam kong narinig mo ko, huwag mo akong iiwan, ha? Pupuntahan kita. Miss na kita, ate. Sobra. I love you. Nasaan po yung kamag-anak ng pasyente? Ay naku, wala. Kami lang mga cottagers niya nag-aalaga sa kanya dito. Ah, ganun ba? May mga kailangan kasing permahan, pero dapat kamag-anak lang. Wala akong problema. Ako na akong bahala. Ate? Ate, sorry. Ate, sorry talaga. Andito na ako. Andito na ako ulit. Ako na mag-aalaga sa'yo. Ako na magbabantay sa'yo. I'm sorry. Ate, tahan-tahan lang, ha? Kain na tayo. Tubig. Gusto mo tubig? Ay. Arlene. Ate, ako naman magbabalik sa'yo ng bracelet na to. Kasi, mas kailangan mo ng lakas ngayon kaysa sa akin. Ate, ako andito lang ako para sa'yo, palagi. Hindi ako mawawala. Pangako. Nabuo muli ang napatid na ugnayan ng magkapatid. Magkakampi, magkatuwang, sa bandang huli, laging nagsasama at walang iwanan. Salamat pumunta kayo ngayong gabi. Sobrang na-appreciate ko. Pero ito talaga gusto ko magpasalamat kasi inalagaan niyo ako nung nagkasakit ako. Ay naku, wala yun. Tayo-tayo rin naman magtutulungan. Thank you. Salamat. At kung may oportunidad doon para makapag-aral ako ng medicine, kakayanin ko habang nagtatrabaho ako sa ospital. At si ate, sasama na siya sa akin sa UK. Pero hindi ho para magtrabaho doon. Magbabakasyon lang siya doon. Oo. Dahil sa Europe trip. Oo, hindi ako magre-resign. Baka mamaya, ano na naman sabi.
Dadala na lang kita ng pogi! Oo, upo na tayo. Kain na. Sige na, niluto ko yung Ang buhay ay hindi isang daan na mga tinakdang hirap at pasakit. Ito ay sangang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera. Mapit ka lang.